It is called Discover God's Plan Ang buhat pasabot, diskubriha ang plano sa Dios. for your life. Sa imong kinabuhi, importante na. Know your calling, Klaruha ang tawag sa Dios. and then I will teach you how to discover O gayon, tudluan mo na ako unsaon pagdiskubre. your kingdom life purpose plan. Unsay katuyuan sa imong kinabuhi diha sa gingharian sa Ginoo. I call that the KLPP. O gitawag na niya KLPP. It is called the Kingdom Life Purpose O, Plan. ang KLPP, Kingdom Life Purpose Plan. Ang imong kinabuhi, katuyuan sa imong kinabuhi diha sa gingharian sa Ginoo. Amen? Amen. So the description is discover your kingdom purposes in your calling. O diha ang buot pasabot ani nga madiskubrihan nato ang unsay tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. We will also learn and identify our identity. Ato pong tun-an kung saan nato pag-ila kinsa ta. Ang badong kaila sila kaugalingon. This will lead us to a better understanding of Kung God's dili purpose magsugod na kakaila sa imong kaugalingon, magsugod pag kaila And sa plan- katuyuan sa Dios o plano sa Dios sa imong kinabuhi. For our life. Diha sa atong kinabuhi. And then finally, I'll teach you briefly Nga sunod, ang katapusan ako mong tudluan sa mugo how to build your own individual kingdom life purpose kung plan. saan nimo pag build up ang imong kingdom life purpose plan. So magama ka kung sa may plano sa Dios o sa akong kinabuhi imong diskubrihon. Mag-workshop na putaan eh. Dahil na po ni Sawi at the banana plantation ha. Amen. Basta lang, magkapautaan niya, ay magkagool. No? Okay. Hallelujah. God's divine plan and purpose Ang balaanong plano sa Dios, is for us to grow and learn nga motuo kita, kung motubo, and live out every day. nga mas kinabuhi niya na kada adlaw. His calling for us. Ang iyang tawag alang kanato, To do that, we must be available. sa pagbuhat ana, kinahanglan, available ka pirmi. We must be open-minded, Nga abri ang atong hunahuna, and we must be willing. o andam punta. Each of us has been given opportunity Ang matagos sa kanato, gihatag ang oportunidad and responsibility o responsibilidad. according to our gifts and our talents. Sumala sa matag gasa o talento nga gihatag sa Dios. Because God will never give us Kaya ang Dios ang maghatag kanato, anything more than what we were able to do in our life. nga dili kaya nato sa nga buhaton sa atong kinabuhi. I'm going to read a lot of scripture tonight. Sige, magbasa tag mga pila ka bersikulo diri ni kagabion. The call of God confirms who you are, Ang tawag sa Dios ikumpirma niya na diha kinsa ka. and it brings revelation Kung magpadala kini og padayag, of what God's plan and purpose is for kung sa you. plano o katuyuan sa Dios alang sa imong kinabuhi. The first thing He wants you to learn Ang usa ka butang nga unang butang nga imong makatunan is that He created you nga nagahimo siya in the beginning. diha sa sinugdanan. Genesis 1 verse 27. Atong basahon diha sa Genesis 1:27. Can someone read that real Palihog quick? pagbasa mitsi na kay kunya Genesis wa kay Well, my phone is combined. So Genesis 1:27 says, sa Genesis 1:27. God created you in His image, Gihimo kita sama sa dagway sa Dios. and He created you to have dominion Nga gihimo kita aron makabaton og dominyon over all the earth. nga sa tibuok kalibutan. And when He created us to have that dominion, Sa diha nga magsugod na kita diha sa maong pagdominyo, He also gave us the responsibility tagan tanyag responsibilidad. to be a good steward Nga of mahimo that creation. ang mga pinayalan sa mga binuhat sa Dios. And from that, then God teaches us nga tudlo ang Dios nato that we need to know that God has timing, atong sayon nga He has a naay plan. panahon ng Dios He has a na purpose, sa plano o katuyuan and it takes preparation. kung kinahanglan preparasyon. Many of us spend our whole lives preparing Kung daghan ka nato, nagagasto taas nga panahon sa to finally one day understand our true calling. Human ni ana atong sabsan, uy, mo dai libod sabot sa Ginoo sa akong kinabuhi. This morning when I was in my prayer Sa time, diha ako nag-ampo ganihang buntag, it dawned on me, all of a sudden, through revelation, nga dahil nagipadayag sa Dios sa ako. that there were certain lessons that God taught me Nga daghang ngay mga pila ka mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo sa ako. over my entire life, Sa tibuok natong kinabuhi. that today I have a large passion Nga karong adlaw aduna ako dako kaayo nga pagtingong ka in my heart to teach and share it. nga akong ipatudlo With other people. ngadto sa mga tao. Now, most of you here know me and have heard me teach. Daghan kaninyo nakailanan ako. So when I list these, you will recognize them. Kung ako ni isulti, ako ni ilista, inyo ning mabantayan. God blessed me with a heart and vision to teach grace. Nga ang Diyos naghatag nako og abilidad sa pagtudlo nga doon ako'y magtudlo sa grasya. He gave me a heart to teach restoration and redemption. Ihatag ko ni kasing-kasing nga makatudlo ko sa restoration o redemption. He gave me a heart burning to teach the kingdom of God, principles and laws. Ihatagan ko sa Ginoo kasing-kasing magatudlo sa prinsipyo sa gingharian sa Dios sa mga tawo nga nangawala. He gave me a heart to teach true kingdom prosperity. Ihatagan ko sa Ginoo kasing-kasing magtudlo sa gingharian sa pag-uswag sa gingharian.
And there are others, but those are the main ones that are always in my heart over and Nga, over. kana mao na mga pagtulunan nga kanunay nga asam kasing-kasing daghan pa man unta po. And then he gave me a burning heart to teach Ug kang naghatagan ko nga kasing-kasing nagadila biblical principles for business nga prinsipyo usab sa pagnegosyo. and marketplace ministry, Kung saon pangalagad diya sa merkado. which later on, a few months from now, I'll give you a class on that. Human niya na mga pinakabuhan ako itudlo kaninyo. But for those of you that were in the October seminar, Nga katong niagi na atong Oktubre, I taught about marketplace ministry also. sodlo po ko atong bahitungod sa marketplace. But all of a sudden today, I had this big, my heart melted. I was full of joy Na lipay yun ko pag-ayo diha sa kasing-kasing kang adlaw and gratitude uban sa pagpasalamat because I knew why I was here today. nga nahiba ko ay mao din ni rason nga nung na ako dili karong adlaw. God's calling on my life Mao ni tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Karon magtulo ninyo sa manini. to teach you what I know and what I have learned from Him Magtuloan mo ni unsay yan hibawan unsay katunan ay tungnaw ayo. and from the Word of God Pinaagi sa pulong sa Ginoo. and from the Holy Spirit. Nga gikan sa Espiritu Santo. Amen, amen. Amen. Grabe no. Kay dito pa ta si Balan ani igan kayo. But here's the good news. That Amo may same balita sa man. preparation, that same calling, that same destiny Ang mga preparasyon na ay giandam sa Ginoo andamon ka para sa katuyuan ug destino sa imong kinabuhi. He created that in the heart of every single one of Iyan ang you. gihimo diha sa tagsatag sa nato kasing-kasing. When He created you in your mother's womb, Sa diha nga gisugdan kag mulda sa Ginoo diha sulod sa tagwangkan sa imong ginikanan. and I think He says that in Psalm 139, Mabasa nato dahil sa Salmo verses 13 through 19. It talks about God's plan for creating it. Naghisgot na 5:39 tracing ato sa 19. Some other scriptures I want you to write down Mabang mga kasulatan niya yung isuwan. are Ephesians Episo chapter 2, kapitulo 2 verses 10. versikulo 10. Episo 2 vers 2 yes. And then Isaiah Isayas na pa chapter 43, kapitulo 43 verse 7. versikulo 7. Then 2 Corinthians Kasunod 2 Korinto 5, chapter 5, kapitulo 5 verse 17. versikulo 17. So let's read that one. Ato nang basahon. Someone look up 2 Corinthians chapter 5, Sige, verse basahan 17. sa 2 Korinto 5:17. Raise your hand if you have Oh, it. sige, i-hands up ninyo kay man, ato ipabasa. Ha? Second Does Corinthians. somebody have Pwede it? na mo Pastor Okay. Ano na ito pa? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Amen. Amen. So no matter what we have done in our life, Bahala kung unsa man ang atong nabuhat sa atong kinabuhi. good, bad, or ugly, Maayo, makot, o kinamautan. God wants to restore you Gusto ang Amen. Diyos nga ibalik ka niya. and Hallelujah. me Ug ako, into the original design, ito sa original nga design, the disenyo, purpose, ang katuyuan, the destiny o atong sangputanan. that He has for each one of us. Matag-usapan natin. Why? Nga naman, God did that so He can accomplish His plan gibuhat and na sa purpose. Ginoo kay aron iyang matuman, iyang katuyuan o plano. Amen, Yes, amen. atong kinabuhi. As believers, Ingon nga magtotoo. as Christians, Ingon mga Kristiyanon, we all come to the foot of the cross kinahanglan mo duol kita sa tiilan dito sa cross. and we surrender our life Atong Amen. itugyan ang atong kinabuhi. to the Lordship of Ngadto Jesus sa Christ. pagka-Ginoo sa atong Ginoong Kristo. We surrender all. Iya atong Amen. itugyan ang tanan. We give it all to Him. Atong ihatag ang tanan. When we do that, Kung atong buhaton na, God says, ang Dios nagingon. okay, good. Sige, maayo. Now I will reveal my plan, my purpose, and your calling in your life. Karon mas panganda kaya ako nang ipalayag ang akong katuyuan o plano. Amen. 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 The calling will always give God the glory. Ang tawag sa Dios muhatag gina og himaya niya. The calling will take dominion over the earth. Ang tawag sa Dios nga kinahanglan magdominyo ta diha sa imong It kalibutan. will show the world around us Nga makita sa kalibutan nga that we, nagpalibot ka nato. as Christians, Ngayon nga kita mga Kristohanon, can exercise kingdom authority atong ika-exercise o magamit ang otoridad sa kingharian to go where and to do mga what bata, God o called us to do. Unsay gisugo sa Dios na angay natong buhaton. Amen. Amen. The calling will give and grow fresh vision Ang tawag sa Dios paghatag kanato nga motubo kita sa bag-ong pananawon. so we can see the world around us the way God sees Nga it. makita nato nga atong kakilingban sama sa tinanawan sa Dios.
The calling will bring transformation Ang atong tawag magdala ka ng kabaguhan physically, sa atong pisikal, sa emotionally, atong emosyonal, and ug spiritually. sa atong espiritual. Amen? Amen. Amen. The calling on God's purpose Ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi is so that you can influence others nga kamo maka-impluwensya sa uban through your life, pinaagi sa inyong kinabuhi. through God's calling on your life, Pinaagi sa tawag sa Dios sa inyong kinabuhi. through that new vision He will give you. Pinaagi sa mga bag-ong pangunan-aon nga gihatag sa Dios na ninyo. So you can become that man and woman of Nga God mahimo mong mga tao o mga babae sa Dios that He created you to be. nga gihimo mo unsa iyang gusto mahitabo. And He says in the Word of Na God iya nagisulti siyang pulong to go forth nga manglakaw ta and have dominion o magahari and ta take authority over o all magabato creation. ta sa tanang mga binuhat. That's every believer in Jesus' Mao responsibility. na responsibilidad sa tanang mga magtutoo diha kang Kristo. When we start developing that vision, that Sa mindset, dihang mauna na ang klase sa pamahuna nakita na di ay magdumala, kita na ang mo hari, mo kontrol. the Holy Spirit will open up our eyes to new vision. Abrihan sa Espiritu Santo ang atong nauna sa bangko mga paglantaw. And we begin seeing people and things in our life Nga masugdan na itong tanaw ang mga tao butang with a kingdom vision from God nga Himself. may tungod sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. We must remember that the calling will manifest Ato hinumduman nga ang tawag sa Dios kumanifestar in our life diha sa atong kinabuhi in God's timing, nga naay timing niya na sa iyang panahon. not our timing. Dili atong panahon. Okay? We must surrender our timing to God's timing. Atong i-surrender ang atong panahon sa panahon sa Dios. This is where God has to teach us patience. Nga mao ni nga nay kita tudloan ta sa Ginoo sa pagpailog. And another success principle for the calling Sa lain na pod nga prinsipyo sa kalampusan sa tanang pagkatinawag is perseverance. nga maglahutay. Because the world we live in Tungod kay kalibutan karon nga atong ikuyan, doesn't want us dili sila musugot to manifest the call of God on our nga life. dili makita ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. There will be opposition. Kanunay nila tang arkong trahon. But the Bible says, Apa nang kalimang Biblia nagingon? greater is He that is in me and you Nga dako siya nga naa kanato dinhi. than He that is Kay in the kaniya nga world. naa sa kalibutan. And He says in the Word, no weapon Naningon ang pulong nga walay mga armas formed against nga you gihugna para makabatok kanato can or will prosper. nga magmalampuson. Because the greater one, Kay ang pinakagamhanan Jesus Christ, nga si Kristo Jesus lives in you. kay nagpuyodhan Amen, ninyo. amen, amen, Basta. amen, Amen. 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 Wow. Kayo. Amen. The calling of God Ang tawag sa Dios will exhibit the gifts nga magpakita sa gasa and the fruit of the Holy Spirit ug ang bunga sa Espiritu Santo. in your life. Diya sa inyong kinabuhi. I will be having Pressy send you handouts Nga magpadala niya si Presi ninyo that will list some of the scriptures of the gifts. nga mag-hasgot sa lista sa mga gasa And we actually have an assessment. nga naapoy unsaon pag-assess ang atong mga gasa. It's by Peter Wagner's Ang ministry, Peter Wagner na nga ministry where he gives you 300 questions. nga maghatag sa mga presintos kapangutana. And when you are done with that test, Kung imo na siyang tumagon, God will reveal to you your top gifts. mailhan nimo unsa gyud pinakagasa nimo. Amen? Amen. 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 When we identify the gifts, Sa dihang maibaw-an nimo imong gasa, then we can take inventory of our talents. sudan na po nimo pagkwenta ang imong talento. And what our talents are our life experiences. Kanang atong talento mao na ang atong kasinatian sa atong kinabuhi. There are three main ingredients Doon ay mga panakot o mga panimpla o gikinahanglan niining to develop a kingdom life purpose plan. nga unsaon pag-umugna o sa kinabuhi nga plano des gingharian sa Dios. Number one is to write down all of your gifts. Una, ilista ang tanan nimong gasa. Those are those things that God has given you. Nga ang tanang mga gasa nga gihatag sa Dios na imo nang ilista. It could be a gift of faith, Nga kasi na kay gasa sa a gift pagtuo. of helps and Kasi administration. na kay gasa sa pagtabang o It could be a gift of healing. Kasi na kay gasa sa pagpangay-ayo. It could be one of the fivefold ministry Nga ba gifts. kay gasa sa usa ni anang 5 ka dagkong ministeryo gift. It could be one of the gifts of one of the other gifts of compassion. Basi na kay gasa Giving. sa kaluoy paghatag. Then there are, you make another list Nga sa pikas maglista na po ka of talents. nga imong ilista imong talento. The talents are what education you have received, Ang talento unsa mang mga kahibalo nga imong nadawat. what jobs or skills have you learned Unsa in your mang life, nga klase sa trabaho ug abilidad nga imong natun-an sa imong what kinabuhi. special education or family experiences that taught you lessons Unsa ka mga pinasahi nga pagtulon-an nga nakatudloan ka about you or about your life, may tungod sa imong kinabuhi. put it on paper. Imong iliswat.
And then the third thing, which is very important, May katulo, may mo iswat usab, nga importante kayo, write down on the paper what your passion is. imong iswat sa papel, kung sa may imong gusto. Can you Kasi tell? ang gusto yun mo. Can you tell what my passion is? Makasulti makangaon sa akong pasyon. It's being here tonight with you. Na makita ninyo karon na ako unsay akong gusto. It's sharing the heart of what God has taught Na me. akong ipag-ambit ninyo unsay gitudlo sa Of Dios. what the Holy Spirit reveals to me. Unsay gipadayag sa Espiritu Santo dinhi kanato. And just freely giving it Ako away. ning gihatag ninyo nga libre. Amen. 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 Each one of us has a passion Matagusa ka nato natay kanang nagdilaab nga pagbati sa that, gusto natong that buhaton. you can write down on paper. Ngayon na iswat. Then Maniana, I ask people. Oh, sorry. Yeah. How about that? Yeah. Then I ask people then nangutan ako sa mga tao, to write a list of your passions, yung ilista inyo your gifts, your talents, kasa o talento, and then ask the Holy Spirit in prayer mangutan ka sa Espiritu Santo. to put down your keystone scriptures nga mangita kag mangay sa Holy Spirit nga unsa ang mga that God has given you in your life. gawi nga bersikulo nga imong paborito nga gihatag imong dapat kay paborito no. Amen. Dapat tay bersikulo nga himong baruganan nato, di ba? Imo na iswa. Some of my keystone scriptures in my life, Usa ni sa mga bato sa patukuranan sa baruganan sa kinabuhi. and some of these might be yours too, O siguro inyo kini is Jeremiah 29, usa ni ana Jeremias 29 verse 11 through 13, unsay nga to spesifik. Matthew chapter 6, Mateo kapitulo 6 verse 33. bersikulo 33. Seek ye first the kingdom of God Pangitaa ang gingharian sa Dios. and his righteousness, Pag-una kang iyang pagkamatarong, and all these things ug ang tanang mga butang will be added unto you. idugang lang Amen, sa amen. There's others, but that's an example. Napay daghan pero wala na example. The calling will produce and develop kingdom culture. Ang tawag sa Dios mao kini ang resulta niini nga dula kay kinaiyang kultura sa gingharian sa Dios. Living in the calling Nga makinabuhi ka diha sa tawag nimo, opens the door for God's anointing abrihan sa Dios ang bihog sa Ginoo. to flow into you and Nga through your life. awas ang iyang bihog diha kanimo ngadto sa man. The calling of God will bring you much more wisdom. Ang tawag sa Dios maghatag kanimo og dugang kaalam. The calling of God will bring victory Ang tawag sa Dios magdalag kadaugan and abundant life. o abudansyang kinabuhi. Mangay wala? The calling of God will produce, Ang tawag sa Dios maprodusar kini and it requires unity ug kinahanglan kini panagiusa and fellowship with other o believers. panagaambitay sa mga magtuto. The calling will allow God Ang tawag nato managtugot ni sa Dios to accomplish His plan and purpose in your nga destiny. iyang tumanon ang iyang katuyuan o destiny sa imong kinabuhi. God will always give grace freely Ang Dios kanunay naghatag siyang grasya kanunay and more grace o daghan pang grasya so you can fulfill your calling. o nga iya nga matuman ang imong tawag. Remember, God has placed you in a position Hinumdumi nga ang Dios naghatag kanimo sa maong posisyon and He wants you to stay in that position, nga gusto niya nga magpabilin kaniya ng maong posisyon and when He is ready kasi ang andam na siya and He believes you are ready, nga sa diyang mutuo na makita sa Dios nga andam na ka He may move you and change you into a new position. iya kang ibalhin ug iusbo na niya ang imong posisyon. I am Amen. in a place in my life today, Nga naa ko sa akong kinabuhi sa lugar na ko karon after being in business and home building for 35 years, nga nagahimo kog negosyo nga nagtukod kog mga balay 35 na katuig and I've done part-time ministry. o naghimo pug kog mga part-time nga pagpangalagat Now God's reversing it. o karon gibali na sa Ginoo Right now, karon Amen. He is Amen. bringing me into full-time ministry karon tawag ko na pug ko diya nga mag full-time na ko and Amen. part-time business. unya part-time na pud ang negosyo balik karon na po And He has blessed me so that it will provide what I need iya kong gipanalanginan aron matagbo ang akong to gikinahanglan be able to accomplish His calling aron mahimo nga matuman ako ang iyang tawag and His destiny for my life. ang iyang gusto sa akong kinabuhi. That same calling and destiny is for you. Mao nang mautawag sa Dios o kanang iyang katuyuan diha kaninyo. God wants you to know, He wants you to have a hunger. Gusto sa Dios nga masayod mo nga naa kay kauhaw. He wants you to seek for the calling. Gusto niya nga imong pangitaon ang imong tawag. He wants you to sacrifice if necessary for the Gusto calling. niya nga magsakripisyo ka para anang tawag sa Ginoo. And then as you enter into the calling, Ihaga mo sunod na kanya ng mong tawag. He wants you to stay the course, Gusto niya nga magpabilin kaniya ng maong tawag. fight the good fight, Bugno sa saktong pakigbugno. don't slow down, Ayaw pag minor-minor. don't quit, Dira yun. and never ever O go ayaw down. undang kung kaya ka muliko. Always move forward into the kingdom calling. Abantayin sa ligtos para sa gingharian sa Ginoo. Amen.
Ito pang nabuhoy. Pero may abantay, wala ito say. Okay, remember this. Write down these scriptures, Inom please. naman, isuat ninyo ni versikulo 1. God's word Ang pulong sa Diyos, will always confirm ang maunay mag-confirm. His calling on your life. Matuod sa tawag sa Diyos sa inyong kinabuhi. And I'm going to give you some scriptures. Daghang mga versikulo dire. And later I'll have my help type them up in email. Ngayon ako ning ipatayp sa akong tigtabang kanya ipadadiha ninyo ni. Because there's way too many scriptures. Kay ana naghana din nagkawakat ra man eh. That's how important the calling is to God. Umaanay mo po mo pamatuod sa tawag sa Dios sa inyong kinabuhi. Amen. Matthew Sa 6:33. Mateo 6:33, Ephesians chapter 1, Epeso kapitulo 1, verse 4 through 6, versikulo 4 ngadto sa 6. and verse 9 through 11. Bak na po sa versikulo 9 ngadto sa 11. Thessalonians chapter 2, Uno Tesalonica kapitulo 2, verses 10 through 12. versikulo 10 ngadto sa 12. Ano Tesalonica din? Second- This is First Thessalonians. First Thessalonians Una chapter 2, Tesalonica 2, 10 ngadto sa 10 through 12. sa 12. Galatians chapter 5, Galasya kapitulo 5, verse 22 and 23, 22 ngadto sa 23. which are the gifts of God. Mao na ang mga gasa sa Dios. 2 Timothy, Ikaduhang Timoteo, verse 1, uno, no, chapter 1, kapitulo 1, verse 9. versikulo 9. Then Romans Roma, chapter 12, kapitulo 12, verse 3 through 8. versikulo 3 ngadto sa 8. Nagasunod ba mo? Ugwa, kopyaan ni unya. Isaiah Isaias, chapter 42, kapitulo 24, verse 6 and 7. 42, 6 and 7. 6, 6 o 7. Chapter 43, Nya Isaias 43 na to. verse 1 and 2. 1, 2. Versikulo 1 o 2. Then Romans Roma, chapter 11, 11, 20, verse 29. 29, 11, 29. Our call that God gives us Ang as His calling. Ang tawag sa Dios gihatag nato. Ano iyang When it tawag? is given to you, Sa dihang gihatag ni mo, the Word of God says it's irrevocable. ang kulong sa Ginoo di na gid maliso na, dili na may Amen, rest. amen, Which means amen. it cannot be taken. Hallelujah. Para makakuha ana. It Amen. is yours forever, Imo na eternity. hantod-hantod ayo op ya. It may grow, it may change, Inalan pamutubo ni umausa. but it will never be taken. Pero di ginikuhaon sa Ginoo. Unang di kami di na ko. It has your name printed on it. Di printa na imong andya kay nana ka. Amen. It was part of your DNA Kabahin na ni sa imong dugo. when God created Sa dihang you gibuhat ka. in your mother's womb. Diha sa tagwangkan sa imong nanay Amen. inaanak nakadaan. Amen. Amen. Hallelujah. Wow, that gets you excited. Wow, mo na magka-excited na to. Excited pa kasi mong pagkatao. Uban mo rin man mo ganahit lang daw. Finally, Ang katapusan. read Matthew 25, Sa Mateo 25, verse 31 through ay 36. uno ngadto sa 36. Can someone look that up right now? Doon na ba'y makabasa Can na? you read that, brother? Sige, sige, Pastor Noel, ukmak, ito lang naman. And then I'm going to give you two more right after. Kung sunod ako ihatay ninyo na yung pagkaman. 25, Mateo 25, 31 to 31 ngadto sa 36. 36. Go ahead. Yeah. Mateo 25, 31 ngadto sa 26. 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. 32. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. 33. And he shall sit the sheep on his right hand, but the goats on the left. 34. Then the king shall the king say of them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35. For I was an hungered, and ye give me meat. I was thirsty, and ye give me drink. I was a stranger, and ye took me in. 36. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye come unto me. Amen. So right there is a description of a calling for all believers. Dadi ha, basa na to. Mao na tawag sa tanang mga magtotoo. God said we are the sheep. Ang Dios nagtawag na We are not the goats. Dili We are ka mga not the kambing. goats. We are to inherit the kingdom of God. Kinahanglan atong mapanunod ang kingharian sa Dios. And Amen. when we inherit the kingdom of God, Diha ato naning mapanunod ang kingharian sa Dios. then we will receive all those blessings and Ato promises madawat na tanang saad mga saad sa Ginoo panalangin. as we are obedient Sa dihang mahimo kang masinugtanon to minister to the sick, na magminister mga lagad sa To mga the poor, masliton, sa mga kabos, to the sa prisoners, mga nangapriso, to the widows sa and mga the halo orphans. o mga nangailo. Amen. 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 Okay, brother, Hallelujah. read Mark chapter 16, Igsoon basaha ang Marcos kapitulo 16, verse 15 through 18. 15 ngadto sa 18. Okay.
And he said unto them, Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this thing and this sign shall follow them that believe in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. 18. They shall take up serpents, and if they drink anything the thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Amen. Again, this is a description of every believer, every Christian's general calling. He has a specific calling, and then he has a corporate calling. A corporate calling is for every believer as a Christian. God expects us to go and do certain things as believers. The specific calling is your individual plan, your destiny, your purpose to fulfill God's call on your life. Okay. So doon ay kalainan, doon ay tawag sa Diyos para sa kadaghanan. Pero doon ako itawag sa Diyos para sa tagsa-tagsa. O kanang tagsa-tagsa, imo gina. Amen. Doon ay tawag na para kumon sa tanan, o doon ako itawag na ikaw na Diyos ang magdalangan. Amen. Amen. So finally, I'm going to talk about three things, and then we'll wrap up this class. This class can become a book. I'll probably write a O book. kani atong klase, mahimo na ning libro po. Amen. The calling of God Ang tawag sa Diyos, is so that we can discover and build our own unique life purpose plan. kani nga subject, matun-an nato kung saan nato pag-discovery ang katuyoan sa Diyos sa atong kinabuhi. The way it works in the world we live in Nga sa pamaagi nga mahimong magamit ni sa dapit din kita nagtuyo, is when we apply love. nga atong i-aplikar ang gugma. We must have the love of God Atong i-gamiton ang gugma sa Diyos. as our fuel. It's our rocket fuel. Mao ni ang gasolina ingon sama sa rakit. It is what propels us into the calling. Mao ni ang sabad o kanana ang ngamu tulak nato. And the love of God is the fuel that helps us take it to the lost Ang world. gugma sa Dios mao ni sa gasolina nato ngamu tulak nato pag-adto sa mga nangawala. So that those people can be reached with nga kana mga tawhana atong makabot your calling, your plan, and your o sa purpose. imong tawag sa imong plano o ang katuyuan. And then finally, God calls you to Sa katapusan ang Dios nagtawag kanato the great commandment, sa dakong sulod. which is love. God says, first, I command you to love God Una, ni with all your heart, with all your soul, ninyong and kasingkasan with all your might. ug sa hunahuna. And I want you to love others, Gusto na ako ngayon higugmaw ng uban. even as you love Sa yourself. ingon na higugma kamo sa inyong kalingon. Many believers today have a problem with part of that. Daghang mga Kristohanon ang problema. I know I did until just recently. Nga di ako nakaibaw ko. And I've been in ministry 40 years. Mga 40 na ako katuig mga halaga. And the one part of that great commandment I struggled with Usa ka bahin nga ng maong mga suko nag-struggle ko was to believe I could love myself. nga kinahanglan higugmaw na akong kalingon. There are many Christians out there Daghang mga Kristohanon karon. that the enemy has kept strongholds in their lives Naay mga stronghold sa yawa sila kinabuhi. because somewhere deep down inside of them, Nga diha sa sulod nila they still believe that they are not good enough. nga maghunahuna na di magigayo. They're sure God loves them, Nga ang gusto na bagay sa Dios sa ilang kinabuhi. but they're not sure if they can love themselves Pero wala sila kahiguro nga ilang higugma ba ilang kaugalingon. because they struggle with accepting the grace and Kaya mercy nag-isod sila pagdawat sa grasyang paluoy of God in their life. sa ilang kinabuhi. Amen? Amen. So the only way people will learn how to love themselves Sa usang pamaagi lang nga pamahigugma ang tao sa iyang kaugalingon is by the body of Christ learning to be obedient. nga ang tanang lawas ni Kristo ta magtuon So the calling and the commandments of God nga ikinabuhi ang tawag sa Dios yasugo to live a life nga magkinabuhi that loves God, nga nahigugma sa Dios that loves others, nga naghigugma sa uban and loves ourselves as a fruit of that nga love. imo po higugma ng kaugalingon. Amen? Amen. So as you close tonight, remember your calling. Sabi ta mauli hinungdumi imong tawag. Your calling is for the purposes of the kingdom. Mao na gatuyon sa Dios sa imong kinabuhi. It's to bring what God has given you and blessed you with Mao na pamaagi nga di panalangin ang Dios Ginoo. into lost, hurting people in the world around you. Mga tao nga nasakitan, nasamaran nga nagpalibot ka na. It is to plant the seeds of your life experience Mao na nga pamaagi nga din imo itanong ang binhi sa imong kasinatian. and all the good things of God's kingdom that He Pagkalang gives nga you maayong butang sa gingharian sa Dios sa iya gihatag dali mo. into other people's lives Ngad imong ihatag ipaambit ka to sa ibang tao. and allow God to use you O kabulti nga ang Dios magamit nimo. to advance the kingdom of God. Nga iabante ang gingharian sa Dios. Amen? Amen. God bless you. Panalanginan mo tanan. I hope that lesson. Ako magaraog na kining pagtulungan makatabang. Amen. Amen. Amen.